What's up mga ka-DIY? Follow up video ko ito doon sa in-upload kong video about sa 3K na carburetor. So ito yung takbuhan namin. Yan, 60. Wala namang nararamdamang pamamalya ng makina. Tapos pag iarangkada mo siya, goods naman. Focus mo lang. At yun, pag inarangkada, wala akong nararamdamang tigil. Ayan. Maganda, maayos. 3K carburetor yung nakakabit mga kaibigan, no? Basta maganda yung vacuum lines, tama yung linya ng vacuum ninyo, tama yung ignition timing, nasa finest tuning yung carburetor, yung air and fuel mixture screw. Maganda rin yung vacuum reading. Walang problema mga kaibigan, plug and play kayo sa carburetor. Basta yung carburetor maganda, matino Yung carb na yan, matino naman yan kasi galing doon sa owner type Jeep natin. Actually, mas matino itong carburetor na ito kaysa doon sa original Aisin na nakakabit, 7K. Maximum ko doon, nakaabot ako 11 kilometers per liter. Gusto ko pa mas matipid kasi. Kaya ito, hindi naman nako-compromise yung takbo mga kaibigan, hindi nako-compromise. Kasi kahit dun sa 7K carburetor ko, hindi naman ako nagpapatakbo ng above 80. Hindi tayo sanay sa ganung takbuhan. Saka luma na itong sasakyan natin, hindi advisable na ganun yung takbuhan. Kung pagamat kayang-kaya pa mga kaibigan, kayang-kaya. Kasi fresh pa yung makina Saka malakas ang 7K talaga naman. Alam nyo kung gaano kalakas din yan. Kahit di gasolina lang yan kayang-kayang panghakot. Kahit sa mga taga Benguet. Pero karamihan na kasi ngayon 2C diesel na yung gamit nila. Pero before, ito ang laging ginagamit, 7K. Tapos pagka hindi na tumino, pumalpak na yung andar, hindi na mapatino, nagpapalit sila ng diesel na makina. Pero originally, ito talaga yung naunang FX, yung makina 7K 5K, ganon. Ayan mga kaibigan, basta matino lang, plug and play. Kadalasan kasi pagka hindi tumino yung andar, doon kayo sa timing muna, distributor, yung paggana ng vacuum saka manifold vacuum at saka ported vacuum, dapat gumagana yon. Mechanical advancer gumagana din, yung mga advancers niyo, yung rotor ng distributor, dapat yan ganado kasi magkakaproblema talaga sa hatak pagka may problema sa advancers, mechanical saka vacuum advancers. Then check nyo rin yung inyong mga ignition coil, baka nag-overheat na, mahina na ang bigay na kuryente kaya pumapalya. Isa rin yun kasi may na-discover din ako dito sa Tamaraw. Kasi lahat na goods na lahat. Vacuum, carburetor, ang ganda na lahat. Ang dami kong talagang nahirapan ako mag-diagnose. Hanggang sa last resort ko, palit ako ng ignition coil. Nag-ano lang ako, experimental mga kaibigan. Nung pinalitan ko yung ignition coil, kasi nag-iinit na ignition coil pero naglagay ako ballast resistor. Itataka ako kasi may init pa rin siya. Pagkamat normal na iinit, pero kakaiba pa rin yung init Mainit pa rin, pero hindi naman nakasing init ng radiator at saka cover ng makina. Kagaling mong tumakbo. Kaya lang, mainit talaga siya. Hindi siya kasing normal na init kagaya nung sa owner ko kapag kahit ilang oras na akong tumatakbo mayroon siyang init na tamang tama lang, warm lang mga kaibigan.
no, nagpalit ako ng ignition coil. Sinubok ko lang kasi bumili ako ng sa Katayan, bumili ako ng ignition coil. Bili ko lang 100. Sinubok ko lang. Nung pinalitan ko, tuwang-tuwa ako kasi nawala yung pamamalya. Pamamalya mga kaibigan pag umarangkada lang. Yun lang nararamdaman ha. Maganda yung gana ng aking mga advancer bakit may pamamalya. So yun, pinalitan ko ng yun pala, pabigay na talaga. Actually, tinitirik naman na ako ng ignition coil na yun. Naglagay lang ako ng ballast resistor. Akala ko masisave pa. Pero hindi naman na ako tinirik nung may ballast resistor na. Kaya lang, yun nga, mayroon lang siyang kunting palya. Kunting palya. Kasi ako, sensitive ako sa pakiramdam sa sakyan. Pagka inarangkada ko at merong kunting palya, talagang tinitrace ko yan kung ano yan. So yun, na-trace up ko mga kaibigan na yung ignition coil pala. So balik tayo dito, no? Follow up video ito mga kaibigan sa takbuhan. Ayan, no? Okay naman yung takbo nito. 3K na carburetor gamit ko. Hindi siya nabibitin. Hindi nabibitin sa gasolina, sa hangin, walang problema. Siyempre, mas magta-top speed pa rin yung 7K carburetor. Yun lang, ang habol ko kasi dito mga kaibigan, ang habol ko lang talaga dito is yung makakatipid tayo. Okay? Yung makakatipid tayo mga kaibigan. Kasi nga, ang mahal ng gasolina ngayon. Grabe. Okay sana kung tag-35 lang yung gasolina. Tag 40 pesos lang. Kagaya nung nung nakaraang mga buwan, nung mga siguro 7 months ago. Ganun lang katipid. Pag galing kami ng Santa Maria, Pangasinan, punta kaming Dagupan, yung 300 namin, kaya na kaming yung 500, balikan na yun mga kaibigan. Ngayon pag nagdagupan ka, yung 1.5 mo balikan, o kaya 1,000, 1,2, ganon. Yung 1,000 mo hindi na nga makakabalik Grabe ka mahal, kaya nag 3K ako carburetor. So umabot naman siya. Yung testing ko, hindi ko lang na video, no? 14 kilometers maximum. Okay na yon. Lumamang siya ng 3 kilometro doon sa 7K carb. Kasi yung 7K carb, 11 kilometers per liter. Matipid na yon. Okay? Pero gusto ko pang mas matipid pa, na hindi na compromise yung takbo. Yung tamang takbo lang, hindi sa top speed. Sa top speed, talagang kompromiso ang top speed natin. Ayan, oh. Tatakbo tayo ng 70. Ayan, nakaka 70 tayo mga kaibigan. Hanggang 80 pa nga, oh. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Maganda siyang manakbo, mabilis, wala akong naramdamang sakal. Okay, yan lang, no? Follow up video lang ito. Pero marami na naman ako nabanggit. Pasensya na kayo. At salamat pa rin at nanonood kayo. Salamat ng marami mga kaibigan. At sa mga nagtatanong, no, mga nagko-comment, mga kapwa ko, mga taga Pangasinan, taga Santa Maria po ako. Kung gusto nyo na magpa-tuning, maglinis ng distributor, magpagana ng lahat, timing, ay ginagawa ko po yan mga kaibigan. So kung nagtatanong kayo sa singilan, hindi ako naniningil ng mahal. Kasi po wala naman akong shop talaga, nagbablog lang po ako at gusto lang din makatulong. Wala akong binabayarang tax. So kung pamerindahin nyo lang ako at kung ano yung nasa puso ninyong ibigay ninyo, okay na po ako doon. Hindi po tayo naniningil ng fixed na price kasi nga wala naman tayong binabayarang permit. Hindi naman talaga yan yung profession natin. So maraming salamat. Again, this is DIY. Thank you for watching my videos. I hope you learned something from this episode. Thank you so much. See you on my next vlogs.